Mga kabayan, kamusta po? Si Kabanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Pakinggan po natin at panuorin at komentuhan po natin mga kababayan ang pahayag po ni dating Pangulong Duterte, mga kabayan, sa nagpahirap sa ating bansa. Grabe po. At komentuhan po natin ang dating Pangulong Duterte na talagang nakita niya po ang problema ng ating bansa. Ito po, umpisa na po natin. Pakinggan po natin. Pag wala tayong disiplina, pag ayaw sumunod ang tao, wala talaga. Kasi mismo yung gobyerno is the one oppressing the people. Alam mo dito sa bayan natin, dalawang klase to. Yung nasa taas, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, at kung anong pinaggagawa, tax evasion, smuggling of rice. Napunta pa ako ng Senado, nag-testify ako, wala rin nangyari. Lahat, yung mga transaksyon, mga kaibigan, binibigay, hausyaw lahat yan. Pero bilyon ang nawawala. Naghirap pa rin ang tao. Sa baba, because obedience dito, pagsunod ng batas, kung gusto mo lang, itong sa baba, ito yung mga kriminal na walang dalawang isip, papatayin ka, nanakawan ka, i-rape yung mga anak mo dahil sa droga. It is really driven by drugs, shabu. At maraming beses na ako nagpadayag sa Pilipinas. I am not normally a person who would call the president. But I remember there was a time kasagsagan yung bala. Sinabi ko kay Mr. President, in-interview ako, I was in the tomb of my mother and father, and I called the attention of the President. I said, Mr. President Aquino, I supported you during the last election. Si Mar, sinuportahan ko yan. I never asked isang piso sa kanila. Sabi ko, Mr. President, when you won the presidency, you never saw me in Malacanang, not even my shadow. Wala akong hiningi sa inyo ni isang basket na project. But this time, I have to talk to you publicly because it is government which is oppressing the people. Pagbaba mo pa lang dyan sa airport, yung himulbulan ang sa Bisaya, yung badok na buhusan mo na mainit na tubig, hinihimulbulan na dyan. Ang kaya nilang kunin yung mga bagay-bagay ng mga mahirap, yung mga OFW at yung ordinaryong tao. Dito naman paglabas, andyan yung mga kung anong racket sa taxi sa lahat na nakawan. At yung iba naman pagbiyahe, papuntang Pampanga, Bulacan, Luzon, pag napara niyan, yung kargo, yung biyahera, nawawala na lang. It is the solemn duty of government to provide security to the people. Pagka ikaw gobyerno, hindi mo lang maproteksyonan yung tao, umalis ka na lang. Wala kang silbi. Pag wala tayong disiplina. Ayan po mga tambay. Tama po lahat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Unang-una, wala pong disiplina. Pangalawa, nagbalikan na naman po lahat ang problema. Lahat po ng pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte na maiayos po ng 6 na taon ng ating bansa. Ano po ngayon ang nangyari sa ating bansa? Lahat po naghahari po sila ngayon. Pati mga oligarkiya.
Hindi kaya? Nahandyan na naman po lahat, kriminal, makakaliwa. Hindi po ba? Sila na po halos ngayon ang maingay. Mga pulburon, mga pagnanakaw, isang damukal. Hindi po ba? Puro pagnanakaw ang issue ngayon eh. Hindi po ba? Nakita nyo po, lahat pinagkakakitaan nila, pati pagkain natin, pati sa airport. Hindi po ba? May mga issue. Halos lahat po. Mga kabayan, nagbalikan po lahat lahat po ng nirereklamo ni dating Pangulong Duterte na nakita niya po sa ating bansa. At yan po ang kanyang tinrabaho, lalong-lalo po ang pulburon. Pulburon. Hindi po ba? Ngayon, anong klase po meron tayong gobyerno ngayon? Nakakita po ba tayo nung katulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte para iayos ang ating bansa? Hindi po ba? Wala tayong nakita. Kahirapan, bagsak na ekonomiya, korupsyon, pulburon, mga makakaliwa, mga media nabibigyan ng pakinabang. Ang mga media, pati media, tumatanggap galing sa korupsyon, di umano. Hindi po ba? Halos lahat po. Hindi po ba? Grabe. Kaya nga po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, pagka hindi ka nabigyan ng matinong leader, yung leader mo hindi matino, walang mangyayari sa ating bansa. Yan po ang dinadanas po natin ngayon. Dahil nagkaroon po yata tayo ng leader. Leader po. Leader po ng mga oligarkiya yata. At leader ng mga kani-kanila pong pakinabang. Puro po sa pakinabang lang nila ang pagiging leader nila. Hindi po para sa bansa at hindi po para sa mahigit 100 milyong Pilipino. Pang sariling pakinabang at interes. Ang hangad lang po'y pakinabang, kapangyarihan. Hindi po ba? Nakita niyo po halos lahat. Dignidad ng ating bansa, soberenya ng ating bansa, kahiya-hiya ng ating bansa sa buong mundo. Lalo-lalo po nitong ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na nirespeto at hinangaan ng napakaraming bansa sa buong mundo. Ganyan lang ang ginawa nila dito sa tao na meron pong prinsipyo sa buhay, makabansa, makabayan, makapilipino. Hindi po ba? Ngayon, ano po nangyari sa kanila? Nabisto po sila lahat sa pinagagawa po nila, mga kabayan, ang kanila pong pagtataksil at paghuhudas. Hindi po ba? Ibinenta po nila halos ang ating soberenya sa banyaga. Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talagang ma-amaze ka. Talagang mamimiss mo. Mamimiss mo talaga ang kanyang paglilingkod. Talagang hindi mo makakalimutan yung ginawa niya sakripisyo sa bansa at sa bayan. Kahit po nagkaroon tayo ng pandemya, nahandyan po yung pagmamahal niya sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Nahandun po yung tapang at malasakit. At nagkaroon po ng takot ang mga kriminal. Nagkaroon po ng takot ang mga adiktus, ang mga pulboronic, ang mga smuggler, mga politikong magnanakaw. Nagkaroon ng takot. Hindi po nila nagawa ang ginagawa nilang pagnanakaw ngayon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil po may tapang, may malasakit. Ngayon, pati mismo ang pinuno ng bansa, kauna-unang sangkot sa korupsyon, ayon na mismo kay Saldico at sa mga Marines, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang hahangaan po natin at hindi po natin makakalimutan na meron po tayong naging presidente na maipagmamalaki mo. Hindi lang po sa buong bansa, sa buong mundo. At sa ating mga anak at sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga apo, ay maipagmamalaki mo po ang isang Rodrigo Roa Duterte na naglingkod lang ng 6 na taon. 6 na taon lang po ang ginawa niyang paglilingkod, pero napakarami pong nabago, disiplina, mga kabayan, at syempre po sa ekonomiya. Ang napaka-importante na disiplina,
kahit papaano ang mga Pilipino at nagkaroon ng takot ang masasamang tao sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo, dating Pangulong Duterte, sa inyo pong serbisyo at pagmamahal sa bansa. At sana po ay madugtungan pa po ang inyong buhay at kalakasan at makalabas na po kayo sa lalong mabilis. Yan po ang dasal ng mga nagmamahal na mga Pilipino, ng matitino na mga Pilipino, kasama po ang mga OFW. Mabuhay po kayo, PRRD. At ganun din po, maingatan din po ang inyong anak, ang Vice President at ang inyong pamilya sa aming pumadasal. At sana po ay tuloy-tuloy na po at makabalik na po sa lalong mabilis ang isang agila ng maayos muli ang ating bansa sa ginawa po nilang kawalanghiyaan, mga kababayan. Sana po magtagumpay po ang kabutihan kaysa po sa kasamaan. At syempre po, nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin na gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like and share, maraming salamat din po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam Kingston ng Hong Kong, si Gayat Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Taste lang po tayo, mga kabayan. At syempre po, God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Bye-bye!